Naku, bagong taon, magbago na rin sana ang mga driver na hindi sumusunod sa batas. Sa videong mapapanood ninyo, makikita ang isang batang lalaking tumatawid nang masapul siya ng isang pulang kotse. Sa lakas ng impact, napatayo ang ilang residenteng nasa lugar. Pero ang driver ng sasakyan hindi raw huminto at hindi tinulungan ang biktima. Makalipas ang 2 araw, binawian ng buhay ang bata. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ang lungkot ng salubong sa bagong taon ng pamilya ng biktima. Ano ba ang pwede nilang gawin para makamit ang hustisya? Nakakalungkot talaga. Pwede rin sabihin na kahit ano pang gawin, hindi na talaga maibabalik pa ang buhay ng batang yon na madali sanang naiwasan kung hindi naman naging pabaya ang driver na yan. Pag nagmamaneho sa residential na lugar at madilim o umuulan, prudence dictates na hindi dapat nagpapatakbo ng mabilis ang isang sasakyan. So ano pa nga ba ang pwede pang gawin sa mga insidenteng katulad nito kundi magsampa ng isang kaso? Ang kaso ay reckless imprudence resulting in homicide sa ilalim ng Article 365 ng Revised Penal Code laban sa driver na may kaukulang parusa ng kulong. Of course, sinasabi nating reckless imprudence kasi hindi naman natin sinasabing sadya niyang sagasaan ng bata na mag-iiba naman ang kaso. Kasama na rin dito ang civil case para sa danyos, kasama na ang gastusin sa pagpapa-ospital at ang gastusin din sa pagpapalibing. Idagdag na rin natin ang moral damages para sa pagdadalamhati ng pamilya at ang automatic liability for loss of life. Take note na sa last paragraph ng Article 365 ng Revised Penal Code na binanggit natin kanina, sa isang kaso ng reckless imprudence, hindi ito aksidente, di ba? Kasi pag totally aksidente ito, wala namang liabilidad. Pero kung ito ay dahil sa pagpapabaya, nakasakit na nga kayo, iniwan nyo pa ang nagbiktima ninyo, lalo pong bibigat ang inyong sentensya ng kulong by 1 degree dahil pinaparusahan ng batas ang inyong pagtakas at hindi pagtulong sa nasaktan na kapwa. Sana ay may nakakita ng plate number ng kotse na yan. Kung hindi pa kilala ang driver, dapat ay i-trace ito at tukuyin gamit ang available na ebidensya. Kung may CCTV footage sa lugar ng aksidente, pwede itong request mula sa may-ari na maaaring iobliga na ibigay ang footage ito. Sana nga may nakakita ng plate number ng kotse na yan. Attorney, sa mga kaso ba ng hit and run, mas bababa po ba ang kaso kung susuko ang suspect? Sa ilalim po ng Revised Penal Code, ang voluntary surrender o ang kusang pagsuko ay isang mitigating circumstance. Ibig sabihin, pwedeng makapagpababa ng penalty ng kulong sa isang kaso. Although hindi naman ito garantisado o automatic at depende din sa korte kung naaayon nga bang ibaba ang penalty sa isang kaso. Pero pwede itong i-consider biglang isang mitigating circumstance. Pero sana maging gabay nga natin ito sa buhay, lalo na't bagong taon, gawin nating resolution ito. Kung may nasaktan kayo, gawing automatic na tulungan ng mga nasaktan natin. At mas importante siguro, iwasan na natin na makasakit pa sa kapwa in the first place. Sa tamang pag-iingat, pwede nating iwasan ang maraming hinanakit sa buhay. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.